Lumakas na bilang tropical depression ang low-pressure area ng ilang araw nang nagpaulan sa bansa. Ito sana ang bagyong tatawaging Auring pero nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Sa kabila niyan, hindi pa rin inaalis ang posibilidad na bumalik at pumasok muli ito sa PAR. Ayon sa Pag-asa, may taglay na lakas na hangin na 45 km per hour ito. Huli ang namataan, 590 km kanluran ng Iba, Zambales. Sa ngayon, wala nang direktang epekto ang bagyo na yan pero pinalalakas nito ang hanging habagat na siyang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong Martes. Uulanin ng halos buong bansa kasama ang Metro Manila sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Baha at landslide ang naranasan sa ilang barangay sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Rumagasa ang tubig mula sa bahagi ng bundok na yan sa barangay Lintangan sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Yan po ay matapos makaranas ng malakas na pag-ulan doon nitong weekend. Binaharin ang kalapit nitong kalsada. Sa barangay Lipuno, malalaking tipak ng bato ang humambalang sa kalsada matapos lumambot ang lupa dahil sa pag-ulan. Nagsagawa na po ng clearing operation. Sa barangay Panggian, may gumuhong kalsada matapos umapaw naman ang tubig sa spillway. Pahirapan po ang biyahe ng mga bus at iba pang sasakyan doon. Sa kasagsagan naman ng baha sa barangay San Jose Gusu sa Zamboanga City, lumitaw ang isang sawa na nagdulot po ng takot sa mga residente. Wala pang detalye kung nasa kustodiya na ng mga otoridad ang sawa. Sa barangay Kabatangan, nakaranas naman po ng lampas-lieg na baha dahil sa pag-ulan doon. Lubog din po sa baha ang ilang bahay sa barangay Ayala. Habang nagmistulang lawan na ang kalsada sa Talungon sa barangay San Roque. Ayon sa CDRRMO, as of June 9, umabot sa mahigit 1,300 na pamilya ang apektado ng pagbaha mula sa 15 barangay ng lungsod. Nanumpa na bilang presiding officer ng impeachment court si Senate President Chis Escudero. Yan ay matapos magmosyon ng minorya na buuin na ang impeachment court na lilitis kay Vice President Sara Duterte. Mamaya, inaasahang tatalakay naman kung pwede bang tumawid sa susunod na kongreso ang impeachment trial. Narito ang aking report. I, Francis Chis G. Escudero. Bukas pa nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court pero kagabi, nanumpa na bilang presiding officer si Senate President Chis Escudero. Mamaya naman manunumpa ang iba pang senador bilang miyembro. Ang kompromiso na pagdesisyonan matapos ang mahabang caucus ng mga senador. Klaruhin ko na ang pinag-uusapan natin dito ay kung ano ang constitutional duty ng Senado, hindi kung guilty or not guilty na ba ang impeached officer. Saka na ang hatol pagkatapos na ng trial. Ang importante ay mag-umpisa na ang trial proceedings kasi yan ang utos ng ating konstitusyon. I therefore move that we already convene as the impeachment court at this very moment. May nagsasabi nga na itong pag-take na niya ng oath today, pag-constitute tomorrow is symbolic. But nasabi nga nung ibang mga senador na it's more than symbolic, di ba? Kasi once na ma-constitute yan, tuloy-tuloy na. Pero I have to admit, one reason na hinati-hati yan is because there's 23 of us and we couldn't agree. So we have to have some sort of meeting of minds. Bago nito, bumaba sa Senate floor sa Senate President Chis Escudero para ipaliwanag ang kanyang posisyon kung bakit sa Miyerkules pa sila magko-convene bilang impeachment court. Ito ay matapos ang mahabang diskusyon sa plenaryo dahil tila hindi raw nasunod ang nakasaad sa konstitusyon na agad simula ng impeachment proceeding. Forthwith, citing various cases, Mr. President, Your Honors, means within a reasonable time, which may be longer or shorter period according to the circumstances of a particular case. It means it is elastic in nature and varies with every case. Mamaya, inaasahang magpapatuloy ang debate kung pwede bang ituloy ang impeachment proceeding mula sa 19th patungo sa 20th Congress. Inaasahan ding magsasalita ang isa sa mga kalyadong senador ni Vice President Sara Duterte na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Si Senador Robin Padilla naghayag ng resolusyon para ibasura ang impeachment laban sa bise.
Malinaw naman siguro yun. Kahit sunugin mo ako dito, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte ako, di ba? Pero yung draft ko, walang kinalaman sa draft ni ganito o draft ni ganon. Akin yun sa sarili ko. Nakasaad sa Senate Resolution 1371 na mag-a-adjourn sinidye ang Kongreso sa June 13 at matatapos lahat ng proceedings kabilang ang articles of impeachment laban sa bise. Dahil hindi raw ito matatapos ng 19th Congress, dapat i-consider na itong terminated. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maging si Pangulong Bongbong Marcos ay naniniwalang tatawid sa susunod na Kongreso ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang controversy po ngayon ay kung tatawid daw from 19th to 20th Congress. What is the controversy? It is very clear that it will. Because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. Ayon sa Pangulo na naging Senator Judge sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, hindi pa rin siya makikialam sa gagawin ng Senate Impeachment Court na magko-convene na bukas. Gayunpaman, babantayan daw ng Pangulo ang mga magiging desisyon ni Senate President Cheese Escudero na bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Wala pang komento si Escudero sa sinabi ng Pangulo. Tutol din ang ilang kongresista nag-endorso ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte na gawin lang sa loob ng 19 na araw ang impeachment trial. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, dapat bigyan ng sapat na panahon para may paliwanag ng husto ang 7 articles of impeachment laban sa bise. Dagdag ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, hindi pwedeng limitahan ng panahon sa paglilitis para masagutan niya ang mga tanong ng taong bayan ukol sa mga paratang sa bise. Para naman kay dating Integrated Bar of the Philippines National President Attorney Domingo Cayosa sa panayam ng unang balita sa unang hirit, ang impeachment trial ay usapin din ng due process. Bilang impeachment court, kailangan daw magbigay ng sapat na panahon ng Senado na ilatag ng House Prosecution at ng bise ang kani-kanilang mga panig. Hindi siya magkakaroon ng fair day in court kung mamadaliin naman ngayon. Dapat maalala nila na ang mandato ng Senado ay litisin, hindi palusutin. Hindi siya dapat magpatali doon sa usapin na hanggang June 30 lang. Alam natin na ang mas gusto ng taong bayan is to see yung impeachment trial mag-proceed. And from there ay makita yung mga substantial talaga na kailangan pag-usapan doon sa usapin ng impeachment. Everybody must be given due process. Yung prosecution dapat mabigyan ng sapat na panahon para ilabas ang lahat ng ebidensya at argumento, ganun din sa nasasakdal. You cannot do that in the very limited time that the Senate has given itself. Itinilaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Raul Villanueva bilang Supreme Court Associate Justice. Kaninang umaga, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang panunumpa ni Villanueva. Ayon sa Pangulo, well-deserved ang appointment ni Villanueva bilang hukom ng Korte Suprema. Pinalitan ni Villanueva si Associate Justice Mario Lopez na nagretiro nitong June 4. Si Villanueva ay nagsilbing judge sa Regional Trial Courts sa Las Piñas, Taguig at Maynila. Naging Deputy Court Administrator din siya noong 2021 at Court Administrator noong 2022. Si Villanueva ang unang Marcos Jr. appointee sa Korte Suprema. Kahapon, nag-oath-taking na rin sina bagong chairperson ng Securities and Exchange Commission na si Francis Lim at si Shirley Agrupis na bagong chairperson ng Commission on Higher Education o CHED. Hulikam sa Iloilo City, kita ang lalaking yan na dumiretso sa gilid ng isang laundry shop sa Barangay Mohon. Sa kasunod na kuha, tinatanggal niya ng ilang bintana at grills na nangaturang gusali. Nang makapasok sa loob, una niyang tinarget na patayin ng CCTV. Makalipas ang nasa isang oras, tumakas ang kawatan, tangay ang isang cellphone at mahigit 1,000 pisong cash. Ayon sa kapitan ng barangay, posibleng dayo lang sa lugar ang salarin. Patuloy ang backtracking sa mga CCTV para matunto ng kawatan. Patay ang isang lalaki matapos malapitang barilin sa Rodriguez, Rizal. May naaresto ng suspect pero sabi ng isang saksi, hindi ang totoong gunman ang nahuli. Balitang hatid ni EJ Gomez, exclusive. Pagmasdan ng lalaking sakay ng motorsiklo,
Maya-maya, isang lalaking naglalakad suot ng sombrero ang lumapit at biglang pinagbabaril ang lalaking nakamotorsiklo. Natumba ang lalaki at kanyang motor, kasabay ng pagtakas ng gunman at pagtakbo ng mga tao sa lugar. Nangyari yan sa Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal noong June 1. May tama sa ulo at dito sa katawan at 3 basyo yung ating nakuha doon sa area. Naisugod naman natin to sa ospital at doon ng dineclare na patay na. Ayon sa pulisya, base sa pahayag ng live-in partner ng biktima, sospek sa pamamarilang isang lalaking kakilala ng biktima. Sinabi niya na yun ang suspect kasi meron silang palitan ng text message na pinagbabantaan na sinasabi na mag-unahan na lang sila. Nag-post po yung kababata ko, tapos tinagpo siya. Tinagpo yung live-in partner ko. Sabi kasi niya sa akin na swertihan na lang kung siya yung mauna. Siya yung makauna, gano'n. Ano yun po yun, ng Sunday po ng 10 a.m. Then, nabalitaan ko na lang ng Sunday rin ng gabi. Namatay yung live-in partner ko. Isang araw matapos ang pamamaril, naaresto ng Rodriguez Police ang sospek na napag-alamang may arrest warrant sa kasong robbery. Sasampahan siya ng reklamong murder. Walang pahayag ang sospek na nakadetain sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police Station. Ilang araw makalipas, isang witness ang lumutang na kasama raw mismo ng biktima nang mangyari ang pamamaril. Ayon daw sa saksi, iba ang bumaril sa biktima at hindi yung unang naaresto. Sinasabi niya na kaya siya nagtago dahil natakot siya at sinabi niya kilala niya mismo itong bumaril at hindi yung nauna nating nahuli. So patuloy yung ating manhunt operation doon sa sinasabi nga ng suspect na kilala niya dahil nakasama niya mismo sa kulungan itong bumaril. Kinilala ang biktima na si Edwin Villarreal, 25 anyos na tricycle driver. Labis ang hinagpis ng mga naulila ng biktima na bunso raw sa 6 na magkakapatid at ama ng 3 taong gulang na bata. Hindi dapat ganun yung nangyari sa akin. Napakabata pa niya. Sobrang napakasama ng gumawa sa kanya kasi talagang hindi siya bubuhayin na walang kalaban-laban yung kapatid ko. Karumal-dumal po yung ginawa po sa live-in partner ko. Kasi ulo agad eh. Masakit po kasi siyempre lahat po kasi hindi kami ready na ganun yung mangyayari sa buhay niya na siyempre masakit din sa akin na lalaki yung anak ko na walang tatay. Tinutugis na ng pulisya ang isa pang sospek. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Dead on the spot ang isang rider sa salpukan ng 2 motorsiklo sa San Narciso, Quezon. Chris, anong detalye ng pangyayari? Connie, batay sa investigasyon, sumabog ang unahang gulong ng motorsiklo ng nasawing biktima. Nawalan daw siya ng kontrol sa motorsiklo at sumalpok sa kasalubong na rider. Sa lakas ng impact, nawasak ang 2 motorsiklo. Kritikal naman sa ospital ang isa pang rider. Ayon sa mga otoridad, walang helmet ang 2 ng madisgrasya. Nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Nasunog naman ang 3 resto bar sa Tuguegarao, Cagayan. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng Cagayan, nagsimula ang sunog sa isang resto bar sa Macapagal Avenue. Hanggang kumalat ito sa 2 katabing bar. Tumagal ng halos 15 minuto ang sunog bago naapula ang apoy. Wala namang nasaktan sa insidente. Tinatayang 150,000 piso ang danyos ng sunog. Batay sa investigasyon, posibleng nag-short circuit ang linya ng kuryente sa lugar kaya nagkasunog. Showbiz latest naman tayo mga mare at pare. Finale week na nga ng Lolong Pangil ng Maynila. Kaya #Sepangs na si Kapuso primetime action hero Ruru Madrid. After ng huling araw nila sa taping, nag-share ng throwback moment si Ruru sa isang emotional post. Pag-amin niya, hindi naging madali ang pagbabalik ni Lolong dahil sugat,
Luha, pagod at sakripisyo anya ang naging puhunan. Isa raw sa mga naging pagsubok ang tinamo niyang injury. Kaya naman, malaki ang pasasalamat ni Ruru sa co-stars niya at sa production team para mabigyan pa rin ng justice ang mundo ni Lolong. Thankful din si Ruru sa tiwala ng Kapuso Network at syempre sa fans na walang sawang sumusuporta sa serye. Kaya mga mare at pare, kapit na sa last 4 episodes ng Lolong, Pangil ng Maynila. 8 p.m. yan sa GMA Prime at Kapuso Stream at may delayed telecast dito sa GTV ng 9:45 p.m. Papatawid ng kalsada ang lalaking yan sa barangay Hibawaan sa Pavia, Iloilo. Sa halip na sa kalsada ang atensyon, nakatutok siya sa kanyang cellphone. Nang makarating ang lalaki sa kabilang lane, doon na siya nasalpok ng isang motorsiklo. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng rider at lalaking tumawid. Agad silang dinala sa ospital para masuri. Ayon sa Pavia Police, nakatakdang mag-usap ang parehong panig para magkaareglo. Wala pa silang pahayag.